Sinubukan ni Marites kausapin si Tanggol. Pilit niyang pinapakalma ang binatang unti-unti nang nilalamon ng puot. Gusto niyang pigilan ang binabalak nitong paghihigante laban sa mga gerero. Hinawakan niya sa braso si Tanggol at buong lambing na sinabi, "Anak, may dugong gerero ka rin. Pamilya mo sila. Hindi mo pwedeng kalimutan na ang dugo ng mga pumatay kay David ay dumadaloy rin sa iyo." Ngunit hindi natin si Tanggol. Hindi siya natinag sa sinabi ni Marites. Para sa kanya, hindi sapat ang dugo para matawag na pamilya. Ang pumatay sa kanyang kapatid ay hindi karapat-dapat tawaging kaanak. Wala siyang kinikilalang dugo o pamilya kung sila rin ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Matigas ang tinig niya nang ipahayag. Ang pumatay kay David ay isa ring gerero. Patayan sila, pumatay sa anak mo. Sa kabilang banda, nagbangayan sina Tindeng at Pilar. Matagal nang may alitan ang dalawa at ngayong nagtagpo muli ang kanilang mga landas, sumiklab muli ang galit. Pagkatapos ng mainit nilang pagtatalo, inutusan ni Pilar ang kanyang mga tauhan. Tinig na punong-puno ng paninira ang narinig. "Sundan niyo si Tindeng. Alamin niyo kung saan siya nakatira. Hindi ko palalampasin ang babaeng yan. Siya ang nakaaway ko kanina. May masama akong binabalak. Walang makakawala sa akin." Samantala, sa kabilang lungsod, si Mayor Roberto ay may sariling plano. Tinawagan niya si Colonel Romero. Ang kanyang tinig malamig, walang pagdadalawang isip. Ipatrace si Fatima. Gusto niyang malaman kung nasaan na ito. Ramdam ang bigat ng hangarin sa bawat salita niya. "Pahanap mo si Fatima. Patahimikin mo. Ayokong magkaroon pa ng abala. Kailangan mawala siya." Sa kabilang panig, si Tanggol naman ay may misyon ding tinutupad. Tinipon niya ang kanyang grupo. Inatasan silang hanapin si Fatima sa lahat ng paraan. Hindi siya papayag na may mangyaring masama sa babae. Muli niyang binitiwan ang pangakong matagal na niyang sinabi. Kahit ano pa ang mangyari, poprotektahan ko siya. Gaya ng ipinangako ko noon, puntahan natin si Pato. May pananagutan ako sa kanila. Hindi ko sila iiwan. Habang nasa loob ng mansion, nagkita sina Olivia at Marites. Ang pagkikita nilang ito ay tila pagsabog ng matagal nang kinikimkim na galit. Nag-aalab ang damdamin ni Olivia nang malaman niyang may dugong gerero rin si Marites. Para kay Olivia, isa na rin si Marites sa dapat sisihin sa pagkamatay ng kanyang anak na si Inigo. Kaya walang pagdadalawang isip. Sinampal niya ito. Ang mga mata ni Olivia nagliliyab. "Pinatay niyo ang anak ko. Papatayin kitang gerero ka." Ngunit hindi nagpatalo si Marites. Tinanggap niya ang sampal, ngunit agad din itong gumanti. Hindi siya papayag na yurakan ng basta-basta. Nagulat si Olivia na lumaban si Marites. Lalo siyang naggit-ngit. Ipinagmalaki niya ang kanyang posisyon bilang vice mayor. Minaliit niya si Marites bilang isang sampid lang sa pamilya. Walang halaga. Sinabunutan niya ito, ngunit si Marites ay matapang. Lumaban din siya. Buong lakas na sinabi, "Mayor ako, samping mo, hindi kita papatulog." Sa kabilang kwarto, sina Tanggol at Divina ay nabigla sa narinig. Mula sa labas ng pinto ay umaalingaw-ngaw ang sigawan. Agad silang lumabas at nadatnan ang mainit na sabunutan ni Marites at Olivia. Mabilis na inawat ni Divina ang dalawang babae. Ngunit si Tanggol, sa tindi ng galit, hindi na nakapagpigil. Inilabas niya ang kanyang baril at tinutukan si Olivia. Ang tinig niya mabigat, matalim. "Subukan mong ulitin yan sa nanay ko at hindi kita sasantuhin kahit babae ka." Nagulat si Marites, si Ramon, at Don J. Julio. Hindi nila inasahan ang tindi ng reaksyon ni Tanggol. Ang bata, na minsang tahimik, ay ngayoy handang pumatay. Sa gitna ng sigalot,
at lumalalim na bangayan sa pagitan ng pamilya Guerrero at ng mga kakampi ni Tanggol. Patuloy na tumitindi ang emosyon, ang sakripisyo, at ang pagkawasak ng bawat damdamin. Hindi sapat ang ugnayan sa dugo para pigilan ang pagputok ng digmaan. Lalo na't buhay na ang kabayaran. Si Tanggol, kahit ilang beses pa siyang paalalahanan ni Marites, ay naninindigan na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa apelyido, kundi sa prinsipyo at pagkatao. At habang lumalalim ang kanyang paninindigan, lumilitaw naman ang tunay na anyo ni na Olivia, Miguelito at Mayor Roberto. Isa-isa silang nagpapakita ng kanilang madidilim na intensyon at unti-unting humahantong sa panibagong yugto ng karahasan. Habang pilit ni Tanggol na protektahan si Fatima at habang patuloy siyang naghahanap ng hustisya para kay David, mas maraming buhay pa ang nalalagay sa panganib sa isang mundong nilamon ng pagtataksil, ambisyon at paghihiganti. Tila ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang kakampi, kundi sino pa ang matitira sa gitna ng kaguluhan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag